book of Titus, chapter 2. Alam niyo po nung ginagawa ni Pastor Jake tong series ng book of Titus, yun may visited po. It's okay. It's okay. May visited. Alam ko kayo na pa kayo nakatayo eh. Lay na kayo. So nung ginawa po ni Pastor Jake yung series ng book of Titus, alam mo, blessing po sa akin dahil nung college kami, may series kami ng Titus. I remember, buong semester, yun yung topic namin sa book of Titus. So yung book of Titus, blessing siya sa akin dahil nung meron kaming book sermon, book of Titus yung pinili ko nun. So lahat nung mga passages, yung glimpse niya sa akin, sobrang fresh, no? Dahil I think nagpalit na kasi ako ng Bible po dahil I used to write sa aking Bible. Kaya po minsan nakikita nyo bakit medyo malaki yung Bible ko. Ako sinusulatan ko po kasi, no? Sulatan ko yung gilid, binibilugan ko. So pagka nakikita kong medyo may mga sulat-sulat na siya, hindi naman nagsasawa ako sa Bible ko. I used to change my Bible, and then sabi ko may times na gusto ko sana yung isang Bible pang na lang, pang devotion, tapos yung isa pang service. Kasi minsan kapag kahabit mo kasi, kahit yung Bible mo, pang service siya, aanuhin mo pa rin. Susulatan mo pa siya. So yun yung nangyari. That's why yung book of Titus, blessing sa akin. Nung pinipreach ni Pastor Jake, sabi ko, reminder, and at the same time, nung sinabihan ako kanina, umaga ni Pastor Jake, kung ready ako, ito rin yung namin sa Bible study namin. So I do some revisions, no, para magkaroon ng church application yung mensahe. So before po natin buksan yung Bibles natin, pray muna po tayo. Yan natin tulong ng Panginoon. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa pagkakataong binigay niyo sa amin. And I pray, Lord, that as we preach your word, as I preach your word, use me out as your mouthpiece tonight. And I pray, Lord, that you would bless your people. Tago niyo po ko sa inyong likuran, Lord. Langan ko po ng biyaya ninyo, Panginoon ko, para may pangaral po ito. Alam ko po, may mga kahinaan po kami, may mga pagkukulang din kami, higit sa lahat. At meron din po kami, Panginoon ko, mga dapat ibigay, isurrender sa inyo, Panginoon ko. At higit sa lahat, pangunahan niyo po at pangusapan ninyo ang puso ng bawat isa sa gabing ito. I pray, Lord, hindi man po ganun kahaba yung mensahe sa gabing ito, pero tulungan niyo po maging powerful. At higit sa lahat, Panginoon, wag niyo po pahintulutan na umalis kami ng simbahan pong ito na hindi namin baon-baon ang mga mensahe mula sa inyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. So let's open our Bibles in book of Titus chapter 2. I'm reading verse number 11 and verse number 12. Sundan na lamang po ng inyong mga mata. Sabi dito, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world." May God bless reading of His Word. You know, mga kapatid, no, we must understand and we must always consider that Christian life is a spiritual battle. Okay, we are not fighting flesh by flesh, blood by blood, but we are fighting against spiritual wickedness in this world. That's why, di ba, sa Ephesians chapter 6, binigyan tayo ng weapons. And we must master that weapons, how to use it. Okay? And isa din dapat natin maintindihan, mga kapatid, Christian life is not a bed of roses. No? Whether we like it or not, maraming nung hindi pa tayo Kristiyano, wala tayong masyadong problema. Pero nung naging Kristiyano tayo, bakit parang marami tayong nagiging kaaway? Marami tayong nagiging problema. Kasi minsan dati, nung hindi pa tayo Kristiyano, okay lang sa atin yung ganito, okay lang sa atin yung ganyan. Pero nung naging mananampalataya tayo, may mga bagay tayong hindi na pinapaboran. Dahil sinasabi ng Biblia, dahil naging conviction na din natin. And at the same time, marami din tayong mga mahal sa buhay na okay kapag family gathering, pero once na gusto na natin magbahagi ng ebanghelyo, medyo umiiwas na sila sa atin.
At the same time, mga kapatid, no, nung sinabi ni Apostle Pablo dito kay Pastor Titus to na that for the grace of God that bringeth salvation for all men or to all men, ang sinasabi niya dito, yung kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Pero sa kabilang banda, mayroon ding biyaya ang Diyos paano na makapamuhay bilang isang Kristiyano. So that's why yun po yung magiging tema natin o magiging title natin sa gabing ito, that God's grace does not just pardon us, it influence and enable us to live a lifestyle that is truly pleasing to Him. Medyo mahaba po ha. God's grace, dahan-dahan mo na. Okay? God's grace does not just pardon us. Okay? It influences and enables us to live a lifestyle that is truly pleasing to Him. So, ibig sabihin mga kapatid, yung kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, napakalinaw, pinapangaral natin yan sa Ephesians chapter 2 verse 8. Pero ibang usapan, kapag naligtas ka, meron ding kabilang banda na pamumuhay bilang isang Kristiyano. Yung sinasabi ng Biblia, sinasabi sa atin ng Titus chapter 2 verse 12 na God's grace also can influence, can enable us to live in this present evil world that we can live for the Lord. So ngayon, sinasabi sa atin ng passage dito, meron lang pong 3 bagay tayong pag-aaralan. No? And hindi tayo magpapakatagal. Dapat nating mauna, makita natin dito muna. Sa verse number 11, binanggit dito yung purpose. Kasi from verse number 1 to verse number 10, meron mga specific na taong binanggit si Apostle Paul kung paano dapat sila mamuhay. Okay? Pansinin niyo mga kapatid, verse number 2, sinabi dyan yung aged men. Verse number 3, binanggit dyan yung aged women. Verse number 4, binanggit dyan yung young women. And verse number 6, binanggit yung young men. Ibig sabihin mga kapatid, merong binulsay si Apostle Paul dito nung sinabi niya sa mga nasa Church of Crete, di ba, sa mga pinagpapastoran ni Titus, ito yung lifestyle ng mga matatandang lalaki. Ito yung lifestyle ng mga matatandang babae. Ito yung lifestyle ng mga nakakabatang lalaki. Ito yung lifestyle ng mga nakakabatang babae. So ngayon, maraming sinabi si Apostle Pablo. Maraming binigay na command si Apostle Pablo. Ito yung lifestyle nyo dapat, ganito dapat. Kasi ang point dito, the more you know Christ, the more na nagbabago dapat yung lifestyle natin. For better. So sinasabi ngayon ni Apostle Paul sa kanila, teka, ang dami na. That's why sinabi ni Apostle Pablo sa kanila, for the grace of God, bringeth salvation, hath appeared to all men. It's very visible. It's very effective doon sa mga kumilala sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. Pero sinasabi ni Apostle Pablo, God's grace as well can teach us, can discipline us, and can help us. So nung papansin niyo mga kapatid, actually nung binanggit yung salitang teach us in verse number 12, meron siyang points back o meron siyang concept sa biblical meaning niya na 3 bagay. Number 1, to train or educate. Second meaning naman niya is to discipline or correct. And pangatlo is to teach with a view to shaping behavior. Yun po yung meaning niya sa Greek word, no? Yung paideo, nang ibig sabihin niya, itong mga bagay na to train, to educate, to discipline, correct, or to teach with a view to shaping behavior. In context, mga kapatid, nung sinabi niya in verse number 12, pansinin po ninyo, teaching us, discipline us, or sabihin natin, educate us. Because of God's grace, denying godliness, ungodliness, and worldly lust. Ibig sabihin mga kapatid, God's grace does not just forgives us, it educates us in holy living by rejecting ungodliness. And so, alam naman natin mga kapatid, di ba, pag sinabing ungodliness, opposite of godliness. Di ba? Nang ibig sabihin, disregarding God's authority. So sinabi niya dito, because of God's grace, you have power to live for the Lord. And because of God's grace, sinabi niya dito, it rejects us, or sabihin natin, sinasabi na Apostle Pablo dito, that denying ungodliness,
and worldly lust, which is sinful desires rooted in a fallen world. Dahil kung papansinin niyo po sa verse number 12, sa last part, ang sinabi ni Apostle Pablo, in this present world. Na ang tinutukoy niyang world po dito mga kapatid is yung system. Okay, ang ibig sabihin po actually yung Greek word po ng ng world, parehas lang po yan sila sa John 3:16 na for God so loved the world that He gave His only. Ibig sabihin niya tinutukoy niya doon humanity, tayong mga tao. But meron din siyang sinabi in 1 John chapter 2 verse 15, love not the world. Pero sinasabi ni Apostle John doon that love not the world, the system of the world that headed by Satan. O mga kapatid, whether we like it or not, that this world is not really our home because this world is headed by Satan. Tandaan po natin yung mga kapatid, that's why Christians, we are not welcome in this world. That's why we are persecuted. Because we are not of this world. Okay? Pero sinasabi ni Apostle Pablo, let's face the reality that as Christians, we are living at the same time in this world. We are of the world, but we are not for the world. Sabihin, namumuhay tayo dito sa mundo, ito ibig sabihin, andirito tayo, physically. That's why sinasabi ni Apostle Pablo sa kanila, because of God's grace, you can live these kinds of lifestyle. And ito na po yung tatlong bagay po natin mga kapatid. And ito po yung first point natin. Because of God's grace, we can live soberly. And actually mga kapatid, no, ang idea po ng soberly, ano na lang po, ang meaning yan sa Greek, no, is safe thinking. Okay? Safe thinking, self-control, or disciplined life. No, ang ibig sabihin po ng sa Tagalog naman, ang ibig sabihin ng sober is pagpipigil. Ibig sabihin, disiplina sa sarili. Kasi makikita niyo po yung passage na to, na sinasabi ni Apostle Pablo, sinimulan niya sa pangsarili. And then righteously, panglabas. And pagkatapos sinabi niya, godliness, patungkol naman sa Diyos. Okay? So sinasabi ni Apostle Pablo dito, that in biblical explanation, sinasabi niya, merong tutulong sa atin inwardly to discipline us. Yung sarili natin, merong pagpipigil na mangyayari. Nang sinasabi ni Apostle Pablo dito, that yung pagpipigil, no, na tinutukoy niya dito, it's more on against doon sa secular viewpoint. So, ibig sabihin niya dito, kumbaga tinatawag natin parang pabayang Kristiyano tayo. Hindi yon. Ang sinasabi ni Apostle Pablo, merong pagpipigil dahil merong biyaya. Ibig sabihin mga kapatid, kaya nating pigilan yung sarili natin for sinful desires, for sinful pleasures, for anything, for example, bad things, bad habits, because of God's grace. Not because of your own strength, not because of my strength, but because of God's grace. Okay? Tulad niya sinabi ng mga kapatid, no? Maraming Kristiyano nagkakaroon po ng failure pagdating sa kanilang mga Christian lives because wala tayong discipline. And at the same time, bumabagsak ang ating spiritual life because we tend to make a fast decision without consulting the Lord. Yun yung sinasabing sober dito mga kapatid. Katulad, nung sinabi ni Apostle Paul, actually, ni Apostle Peter, di ba? Be sober, be vigilant. Bakit? Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Pansinin niyo mga kapatid, di ba ang lion kapag nanood kayo ng mga Discovery Channel, YouTube, di ba? Yung nature ng lion, parang wala lang siyang ginagawa, pero meron na siyang susugurin. Di ba? Nagko-crawl para siya di ba? Pansinin niyo parang banjing lang, di ba? Parang wala lang, parang hindi niya susugurin yung next na kakainin niya o next na papainin niya. While yung kakainin niya, hindi aware. Hindi sober. Kumbaga, wala sa tamang pag-iisip. Kumbaga, wala doon sa tamang, yung safe thinking niya, yung self-control niya, na what if atakihin siya nung leon,
Ibig sabihin, off guard siya. Di ba? And yun yung sinasabi sa atin sa Christian life. We must be sober. Kasi kapag hindi tayo on guard, Satan is like a roaring lion waiting kapag binaba natin yung guards natin. Ibig sabihin, parang pagka hindi ka nakadepensa, anytime Satan will attack you. Anytime Satan is ready to devour you. So yun yung sinasabi sa atin in real life application na we must be sober, kailangan meron tayong pagpipigil o disiplina or self-control, safe thinking. Pero ito mga kapatid binabalik tayo dun sa realidad na hindi natin kaya hiwalay sa biyaya ng Diyos. Kumbaga, parang sa illustration sa mga unbelievers, mga kapatid, dahil lack of thinking, minsan lang, di ba? Minsan ang mga unbelievers, anong ginagawa nila? Kumbaga sa salitang kanto sa Pilipinas, pangkakain na lang ng kanilang anak, pangkakain na lang ng kanilang family, pinampusta pa sa sabong, di ba? Di ba? Kasi sabi nila, may Kristo din naman kasi doon Di ba? Aray ko, di ba? Ibang Kristo yun. Di ba? Pero mga kapatid, application, ito po yung dapat natin maintindihan. Since God's grace is available to help us to live in a sober life or self-controlled, we must actively ask the Lord to do our best by His help to have a safe control despite of our spiritual battle. Ibig sabihin mga kapatid, if God's grace is available anytime and anywhere, we must ask for it. Ibig sabihin kasi, when you ask for God's grace, it's a full dependence to the Lord na you cannot do it by yourself. Ibig sabihin, kailangan mong tulong ng Diyos. And the Lord is open arms, really willing to help us anytime and anywhere. Okay? And that will lead us to our second point, that because of God's grace, we can live righteously. Pansin yung sinabi sa verse number 2, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live what? Soberly. And second point is righteously. Mga kapatid, yung sabi ng ibang ang Greek, ang tawag dito, meaning niya is just or upright, tuwid na tao, and morally correct. Sabihin niya, yung God's yung standard niya is God's moral standard. Sinabing righteous, or sa ibang banda sa trabaho, justice and fairness in dealings with others. Yun yung righteous. Or integrity in thoughts, words, and actions. So mga kapatid, ito yung dapat natin maintindihan, that despite living in a world filled with challenges and temptation, it is still possible to lead a righteous and upright life. Tandaan po natin, kahit nagaano kabigat yung temptation dito sa mundong ito, posible na mamuhay ng tuwid sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. At dahil yan sa biyaya ng Diyos. So sinabi dito mga kapatid, for example, di ba? In our workplace, we might be tested in various ways. Di ba? And even face persecution for choosing to live with integrity. Diba? Sabihin natin, as a Christians, we must have a righteous life sa mga nakikita ng mga katrabaho natin, di ba? Sabihin natin, if work time, di ba? Huwag tayo maging chismosa sa trabaho. Di ba? Kung work time, wala tayong ibang ine-entertain na bagay. Di ba? Kasi, in fact, we are dealing kaiban sa atin mga kapatid, ang tingin sa atin ng mga boss natin, pag sinabi natin Christian tayo, general yan. Walang specific Christian yan. Walang specific denomination. Pag hindi ka letter M, pagka hindi ka ganito, automatic Christian ka, yan ang tingin sa'yo. At the same time, nagmamatter lang yan sa lifestyle natin. Dahil isipin natin mga kapatid, dito sa UAE, mayroong mga tao sinasabing Kristiyano sila, pero hindi talaga nila alam kung saan sila mapupunta pag namatay sila. And categorize po yan as a Christian. Diba? At so, paano mong ipapaliwanag sa kanila na, and tingin nila Kristiyano yan, sasabihin mo, hindi yan Christian, kasi hindi naman nanampalataya sa Panginoon. Hindi.
Christian para sa atin, pero ang pinagkaiba niyan is yung lifestyle natin bilang isang mananampalataya, which is napaka-importante. At the same time, bilang sa mga empleyado sa atin, karamihan sa atin dito, may encourage you na bago natin sagot-sagutin yung boss natin, isipin muna natin yung testimony at yung pangalan ni Kristo na sa atin. Diba? Pagka, as a piece of advice, kapag gusto mo sumagot sa boss mo, sulat mo na lang sa notebook mo, sa scratch mo, boss, galit ako sa'yo. Damihan mo na lang exclamation point mo hanggang sa ma-perfect mo yung diretsong guhit na may tuldok. Diba? Tapon mo. Right? Isipin mo na, for example, di ba galit ka na, mali ko na naman kahit hindi ko mali. Akin na lang to. Pero sabi mga kapatid, sa mga estudyante, may mga ilang nag-aaral pa dito, di ba? Academic integrity is essential. Okay? Cheating is never justified. Di ba? Ano lang naman tumingin lang naman akong ganun kasi wala na akong sagot You know, there was a story when we were elementary. Every morning, meron kaming teacher na pa-spelling sa amin. Di ba? So ngayon, siguro for the whole second grading, ganun yung ginagawa namin, spelling every morning. Parang nauumay na yung mga klase ko. But at the same time, I just realized later on, nung high school na ako, pare-parehas lang naman yung ini-spell namin, niraramble-rambles lang yung yung word. Meron yung isa namin kaklase, nag-spelling ng island, walang letter S. So, baga island talaga kasi wala naman daw S sa pagkabinasa yon. Pero there was a time, I'm not saying he's a Christian or not, but I'm saying here, dahil gusto na lang mangopya ng kaklase ko, yung pangalan ng kaklase naming isa na kopya niya. Diba? Tapos ang ginawa niya, binura niya, mahahalata mo talaga yun Diba yung yung initials, but I'm saying here mga students, diba? Cheating is never justified regardless of the pressure to succeed. Honestly must be maintained in every aspect of learning. Kasi pansin niyo mga estudyante, kung ngayon pa lang, magkukodigo na sa klase, pagdating sa buhay, gagawin din nila yun. Right? I'm saying here, even you are not studying in Christian school, you're studying in secular school, mas iba yung battle doon. Diba? Because you are fighting, yun na yung pagiging light mo. Diba? Dalawa lang naman, I'm preparing sa mga Christian, mga nag-aaral sa Christian school. Dalawa lang It's either ikaw yung makakaakay or ikaw yung maaakay kapag nasa secular school ka na. Diba? That's why sa mga parents, ito yung sinasabi na pinag-pray namin tsaka pinag-usapan ni Abby, we must prepare our future kids na pag nag-college na sila. Kasi very opposite kami. Lumaki siya ng Christian school, ako lumaki ng nasa secular school. Kumbaga, alam mo yung galawan doon. So ang tendency, pag nagpunta sila sa Christian school, sa secular school, nahihirapan sila. Kumbaga, para silang robot, di ba, at the same time. Pero kami ng mga nag-aaral sa secular school, pag nagpunta naman kami sa Christian school, naninibago din kami. Kumbaga, we need to meet halfway. Dito ko na-realize that kahit anong inject namin, but in the end of the day, it's still by God's grace how He will help us. So mga kapatid, in application, mga kapatid, to our second point, that God's grace is available to help us to live rightly every day. Okay, whether at home, school, or work, di ba, sa home, may mga nanay, pagod na, pagod na maglaba, di ba, magluto, kayo pa rin ba maghugas ng plato, di ba? And then, gusto natin makita yung righteous lifestyle natin, pero binato natin ng kutsara yung asawa natin, pinukpok natin ng sandok yung anak natin, di ba? Ito yung kailangan natin. Kailangan natin ng biyaya ng Panginoon. Therefore, it is essential to begin each day with the Lord. It's a must. Kailangan talaga natin magsimula araw-araw yung pakikipag-usap sa Panginoon. Diba, in every transaction, phone calls, or emails, we must strive to uphold integrity and reflect Christ in our actions. Diba? Minsan, ito yung battle. Minsan, may mga boss tayo na since sila yung nagpapasahod sa atin, gusto nila, doktorin natin yung mga documents. Diba? Minsan, may mga boss tayo na gusto,
ito yung gawin kahit labag sa kalooban natin bilang Kristiyano tayo. Dito makikita yung biyaya ng Diyos. Kasi sa mga ganong sitwasyon, mga kapatid, ang hirap din kasi magdesisyon. Kung susundin mo yung boss mo kasi sila nagpapasahod sa'yo. Pero at the same time, meron ka munang unang bagay bago yung trabaho, which is yung pagiging Kristiyano. 'Di ba? So mga kapatid, ito yung magiging last point natin, which is alam ko ito pa yung paborito niyong So, dito mapansin niyo mga kapatid, sinabi din ni Apostle Pablo sa kanila, after that we should live soberly, righteously, and godly. So, ito yung magiging last point natin. Because of God's grace, we can live godly. So mga kapatid, no, ang very interesting po dito, nung pinag-aaralan ko yung yung mga terms niya sa original language, I was surprised because yung tinukoy niyang godly dito, is talking about people. Kasi ang word ng God sa Greek word is theo or theos or theology. Pero yung ginamit niyang Greek word dito, Eusebius, na ibig sabihin, it's all about lifestyle. It's all about acting with reverence or devotion toward God. Okay? And another meaning, sabi dito, godly, indicating a lifestyle that reflects reverence for God even in the midst of a secular world. So, ibig sabihin dito mga kapatid, yung godliness, it's all about you and how you fear and how we love the Lord. Kasi kung hindi kung hindi malalim yung pag-ibig natin sa Diyos, madaling bitawan sa atin yung mga pinanghahawakan natin bilang Kristiyano. Kung mababaw yung pag-ibig natin sa Panginoon, okay lang na ma-compromise tayo sa mga bagay na kahit labag sa salita ng Diyos. Kasi hindi ganun kalalim yung pag-ibig sa Diyos. Pero, kung malalim yung devotion, yung pagkatakot natin sa Panginoon, kahit dito, sa mundong ito, paninindigan natin yung pag-ibig o yung pagkatakot natin sa Panginoon, kahit napapalibutan tayo ng hindi mga mananampalataya. Kumbaga, bilang sa mananampalataya, since the godly ka, when you want to pursue godliness, gusto mo mag-stand out, kahit yung mga tao nakapaligid sa hindi Kristiyano. But in somehow, di ba, dito na-challenge yung mga mananampalataya. You know, isang bagay na hindi ko pinagsisisihan, kasi as an athlete growing up, meron kami laging victory party. Kapag ka-victory party, kasi isipin mo, no, sasabihin sa amin ng coaches namin na bawal mag-inom kasi mawawala yung kondisyon ninyo. Pero pagkatapos ng mga laro namin, since may victory party, nagiinuman. So, paano yun? Di balik na naman kami pa kondisyon kasi nasira na uminom Pero mga kapatid, this is what I would say, na hindi ko pinagsisihan na hindi ako sumama sa mga victory parties na yon. Kasi never in my life nakatikim ako ng alak. So, yung isang bagay na, alam mo yung masasabi ko na, high school ako, hindi ako nakatikim manigarilyo, hindi ako nakatikim magdroga, it's not because of me, it's because meron akong bagay na pinangahawakan, takot ako sa Diyos, takot ako sa magulang ko. So yun yung mga kapatid na sinasabi na Biblia sa atin that we can live a godly lifestyle in this present evil world. So mga kapatid, sabi ng isang libro, In the Practice of Godliness, sabi ni Jerry Bridges, sabi niya, while churches and ministries often elevate talent through spiritual maturity is marked by godliness, which by cultivate with persistent and consistent practice and dependence to God. Sinabi niya dito, many are talented, but few are godly. Bigat, di ba? Marami daw talentadong Kristiyano, galing kumanta, galing mag-lead, galing mag-preach, pero sinabi niya, few are godly. Bilang lang ang maka-Diyos. Yung sabihin ba, yes mga kapatid, even though you come here every Sunday, you participate in church ministries, because that's what it looks like to be a spiritual To participate, di ba, to join. But deep inside, between you and the Lord, ibang usapan yun. Kasi kung godly tayo, no matter what cost,
Kahit trabaho natin yung maalis, kahit anong mangyari sa sitwasyon natin, hindi natin hahayaan mo-compromise dahil meron tayong malalim na pagkatakot sa Diyos. So ngayon mga kapatid, sinasabi din ni Jerry Bridges dito, he emphasizes that godliness is not about outward skill or talent, but inward devotion and character formed through a relationship with God. Sinabi niya din, he contrasts natural gifting with godliness, which reflects the spiritual maturity and Christ-likeness produced by the Holy Spirit. And mga kapatid, in application, ito po yung mga reality. Number one, a person can be successful outwardly but spiritually shallow. Di ba? Maraming tao, some of them might be in the big ministry, di ba? 400, 500 ang members ng church, musicians, galing kumanta, taas ng boses, gwapo, gandang lalaki, gandang babae, galing magpiano. They can be successful outwardly, but spiritually shallow. Second thing, God is more concerned with who we are than what we can do. Mas concern ng Panginoon kung sino tayo bilang isang Kristiyano more than sa anong kaya nating gawin. Kasi in the end of the day, mga kapatid, whether we like it or not, babagsak pa din tayo dun sa category because of God's grace. That's why nagawa natin yung mga bagay na to. Kind of those things, mga kapatid. Gaano nakarami yung mga bagay na nagawa natin sa Panginoon na hindi naman natin kayang gawin kung titignan natin based on our talents. I would say nothing. Right? Ibig sabihin, the end of the day, dapat nakadepende pa din tayo sa Panginoon. Third application, we should prioritize godly character over talent in ourselves and others. Kung meron man tayong higit na priority, dapat yung godliness o yung pagkatakot sa Diyos rather than our talent and ourselves. That's why ma-amaze ka din minsan, 'di ba, kapag mayroong mga music teacher na pag nagturo sila, 'di ba? Meron ka mga dapat gawin. Di-devotion ka ba? Nagpi-pray ka ba? Nakapag-soul winning ka ba this week? 'Di ba? Tawag dito, nagawa mo ba? Baga, parang mas babawan mo na nga lang kung ang mga estudyante mo bata eh. 'Di ba? Naka-finish ka ba ng chores this week bago kayo tuturuan? 'Di ba? It's all about discipline and godliness. Yun yung priority natin as a Christians. 'Di ba? Pansinin niyo, 'di ba? Powerless ang isang evangelistic out o sabihin natin passing out of gospel tracts. Kapag ikaw sa sarili mo, guilty ka na hindi ka nakapag-devotion. Minsan, 'di ba, gusto natin na maayos na tulog, tapos sasabak tayo sa tracts giving, pero deep inside in our hearts, hindi tayo nag-spend ng time with the Lord. Walang prayer time. 'Di ba? And I think kasi mga kapatid, that's why sinabi ko sa introduction kanina, Christian life is a battle. Kasi yun yung reality. Meron tayong mga trabaho, meron tayong mga kinakaharap na problema. That's why, kumbaga minsan, yung mga outward ministries natin, yun yung na magiging sway natin just to perform. But what God really wants is your time with Him. It's magkaibang usapan that you are busy with the Lord and busy for the Lord. Kasi busy with the Lord, it's between you and the Lord. Pagka yung discipline time mo, babasa ka ng Biblia, nagpipray ka, pero yung busy for the Lord, ito yun eh. Nagpipreach, kumakanta ka, umahayo ka, ibang usapan yun. Kailangan busy tayo sa hari kesa sa kanyang kaharian. Usap muna tayo sa Panginoon. And last application is this. Godliness is not automatic. Hindi po yan parang Indomie. Painit ka ng tubig, babad mo ng 3 minuto, di ba? Parang hindi yan, lutuin mo, tapos kakain mo. Hindi po, yung godliness po is not automatic. Tandaan po natin, meron pong tinatawag sa theology na sanctification. Para tayong, mga kapatid, para tayong potter, di ba? Alam niyo yan, para tayong pot, di ba? Kumbaga, parang clay pot, galing ka sa clay, di ba? Parang sa Tagalog, mas ganda pa, galing tayo sa putik.
Tapos hinulma tayo ng Diyos. Yun yung sanctification. Maraming Panginoon, maraming tinatanggal ang Panginoon sa atin. Maraming nilalagay ang Panginoon, maraming tinatanggal ang Panginoon. Papansinin niyo, 'di ba? Yung mga potter, ay mga pot clay. Pag ibebenta na nila yung ang ganda na. Pero kung titignan mo, 'di ba, yung ginagawa pa lang nila, uy, ganun pala 'yun. Ang pangit. Napansin niyo mga kapatid, 'di ba? Yung mga tinatanggal ng Panginoon for us to be godly inside. Ano yan eh? Battle yan eh. Minsan, 'di ba, relationships, 'di ba? Things that you enjoy, 'di ba? Yun yung mga bagay na tinatanggalan. Sabi dito, godliness is not automatic. It grows through prayer, scripture reading, obedience, and dependence on the Holy Spirit. Christian life is not a bed of roses. But let me remind you with concluding verse na sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Apostle Paul, that despite of his physical limitations, despite of his thorns in the flesh, sinabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. You know what's our prayer tonight? Our prayer tonight is the end of the day, babalikan natin yung salita o yung Christian term natin, dahil sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, reminder, hindi madaling mamuhay dito sa mundong ito because we are fighting a spiritual battle. But let me remind you, dahil sa biyaya ng Diyos, kaya nating mamuhay ng soberly, righteous, and godly. Let's pray. Lord, thank you for this wonderful time that you entrusted to us. We pray, Lord, sa mga narinig naming mensahe sa gabing ito, kayo po, Panginoon, yung mangusap sa puso namin. Lord, totoo po, dito sa UAE, na general po ang salitang Christian kapag hindi Muslim o pagka hindi ibang lahi. Pero Lord, tulungan niyo po kami na panglaban namin yung lifestyle namin sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita namin sa inyong salita. Panginoon, alam po namin at aminado kami kung sa sarili naming kakayahan, hindi po namin kaya. Pero alam namin, meron po kayong biyaya na handa po, Panginoon, tumulong sa amin, hindi lang sa kaligtasan, kundi din sa pamumuhay namin bilang isang Kristiyano. Salamat po, Panginoon ko, sa buklat, sa aklat ng Titus. Kung saan niyo ipinakita, Panginoon ko, na merong biyaya para makapamuhay ng tama sa inyong harapan. Pinupurit, pinapasalamatan ka namin. In Jesus' name we pray. Amen.